Noong mga unang panahon daw sa China, ay merong isang emperor na napakahilig sa musika. In fact, nagtalaga siya ng isang grandioso at napakalaki in terms of number na orkestra upang opisyal na laging tumugtog para sa kanya maging sa mga nasa sakupan niya. Naging napaka-popular ng orkestrang ito. So much so na mula noon, ang dami nang naghangad na maging kasapi o miyembro nito. Hanggang isang araw, ay meron niyang isang nagtangka na maging miyembro na hindi naman talaga musikero. Paano nangyari yun? Nakapasok siya sa orkestra kasi wala namang audition. Dahil naglagay siya. Hindi naman din mahalata sapagkat sa tuwing may ensayo at sa tuwing may pagtatanghal sila, marami naman siyang kasama na nagpe-play din ng plauta. Nagpanggap siya na nagpe-play ng plauta kahit hindi naman siya marunong talaga. Inaartilahan lang niyang hinihipan ito kahit na wala siyang naitutugtog kahit isang nota. Naatim niya ang ganitong kasinungalingan kasi hindi naman siya nahalata. At napapalakpakan siya kasama ng orkestra. Higit sa lahat, may sweldo pa na malaking halaga. Kaya nahirati, nasanay na lamang siya ng ganon. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na naisip ng emperor na mag-solo performance bawat isang miyembro ng orkestra. Patay kang bata ka sa loob-loob nung mapagpanggap na nagpe-play ng plauta. Wala naman siyang enough na oras na para magsanay. Nagpanggap na lang siya uli ng may sakit. Pero, okay na sana, nang biglang magpadala ng opisyal na doktor upang tingnan siya. Hindi na siya nagpatingin. Nangako na lang siyang pupunta siya. Nang dumating ang araw na siya'y magso-solo performance na. Sa takot niya, sa kahiyan, at sa parusa na po pwedeng maibigay sa kanya, nagpatiwakal siya. Dito na po yata nagmula yung English idiom natin na he or she refused to face the music. Or face the music. Hindi niya hinarap ang musika. Or harapin ang musika. Dahil minsan ay merong isang mapagpanggap na tumutugtog ng plauta. Na nang time na niya para patugtugin siya, hindi na niya hinarap ang musika. Mga kapatid, nakwento ko ito sapagkat pagkatapos ng sermon na ito, pipili na naman tayo magpapahid ng abo sa ulo. Sa noo. Gaya ng dati nating mga ginagawa. Abo na dapat ay tanda ng kapakumbabaan dahil tayo mga alabok lang at sa alabok lang din babalik kapag tayo namatay. Ano man ang makamit at marating natin sa buhay. Abo na dapat ay tanda ng marubtob na pagsisisi sa ating mga kasalanan. Abo na dapat ay tanda ng totoo nating pagbabalik loob sa Diyos. Napakagandang pagmasdan kapag tayo pumipili ng ganyan. Lalo pat kung sanay yan talaga ang laman ng ating kalooban. Napakagandang pagmasdan na kapag darating ang season na ito, sinisimulan sa Miyerkules ng Abo, ang daming tao. Parang ang mas malaki pa ang mass attendance kaysa sa araw ng linggo. Bumabaha ng tao sa simbahan kapag Miyerkules na. Ang daming gustong magpapahid ng abo sa noo. Idagdag mo pa dyan kapag sabit na ng linggo ng palaspas na mga mahal na araw. Nako! Ang daming mga tao. Idagdag mo pa dyan ang pagsapit ng Biyernes Santo. Kung titingnan, para tayong
mula sa kalangitan para tayong isang grand orchestra. Napakaraming mga membro, napakaraming gusto tumugtog ng musika. Sana lang, bawat isa sa atin, nakapagpe-play talaga ng magandang musika. At hindi tulad ng mapagpanggap na nagpe-play ng plauta. Wala naman kasi mag-check sa atin eh. Kung yung ginagawa ba natin ay totoo talaga. Nakapagtapos nating magpapahid ng abo sa noon, pagkatapos nating magpabasbas ng palaspas, pagdating ng mga mahal araw, pagkatapos nating pumunta dito para magparangal sa krus sa Biyernes Santo, pagkatapos nating magsakripisyo, magayuno, maglimos sa mga tao, walang mag-check sa atin kung ang ating ginagawa ay totoo. Kung ang ating ginagawa ay hindi panlabas lang, kundi talagang nangyayari internally sa ating kalooban. Kung ang ating ginagawa ay bukal talaga sa loob natin. Wala nga makapag-check na eh. Sana naman, oo. Sana naman, totoong ginagawa natin ng marugdob ito. Sana naman totoong lumalapit tayo sa Diyos. Sana naman totoong nagsisisi tayo. Sana naman totoong nagpapakumbaba tayo sapagkat kung hindi, ay matutulot lamang tayo sa huwad at mapanlinlang na nagpe-play ng plauta sa aking kwento. Kasi pagkatapos ng lahat, chismosa pa rin tayo. Pagkatapos ng lahat, may bisyo pa rin tayo, palamura pa rin tayo, porn addict pa rin tayo, naninira pa rin tayo. Pagkatapos ng lahat, may kabit pa rin tayo. Nag-entertain pa rin tayo ng iba bukod sa partner mo. Pagkatapos ng lahat, ganun pa rin tayo. After all, wala naman makakahalata. Kasi tulad ng ibang mga banal talaga, nagsisimba ka rin naman. Kasi tulad ng ibang mga banal na talaga, magpapahid ka rin naman ng amo. Kasi tulad ng mga banal na talaga, ay nagdarasal ka rin naman ng taimtim. At least sa labas, ha? Wala namang makakita. May makakita man, hindi naman nila mahalata ang tunay na pagkatao natin talaga. At may sweldo pa. Ano yung sweldo? Yung pwede kang hangaan ng iba. Uy, banal, no? Yung pwede kang pag-usapan, uy, nagpapahid siya ng abo, bait naman, no? Yung sweldo na, yung pakiramdam mo, banal ka. At least sa pakiramdam mo lang. Kasi, na-fulfill mo yung sinasabi o yung dinidikta ng tradisyon at kautusan. Kaya, for the longest time, nasasanay tayo ng ganyan na lang. Ganyan at ganyan na lang. Hindi na talaga tayo inwardly nagbabago. Sapagkat after all, hindi naman nga nahalata eh. At pakiramdaman natin, banal naman tayo eh. Huwag naman sana. Sapagkat darating ang pagkakataon, mga kapatid, na mula sa karamihan, kukunin tayo ng Panginoon. At mag-isa tayong haharap sa Kanya. Mag-solo performance ka. Wala ka nang makakasama. It's between you and God na lang talaga. And when that moment comes, there will be no enough time para magsanay pang mag-play ng plauta, para totoong magsisi, para totoong magbalik loob sa Diyos, para totoong magpakumbaba. There will be no enough time for that. Yun na yun. Again, when that moment comes, hindi mo naman po pwedeng kitilin lang ang buhay mo eh. Sapagkat ang tatanggap ng kahihiyan at kaparusahan, hindi naman ang katabang lupa mo lang, kundi more so, ang iyong kaluluwa, ang iyong espiritu, na sa matagal na panahon ay hindi mo binigyan ng halaga dahil nahirati tayo sa panlabas lamang na performance at pagpapakita. Kaya nga, anong hamon sa atin ng ating mga readings ngayon? Ang sabi sa ating second reading, this is, behold, a very acceptable time. The time of salvation. Ito na yung araw na pagliligtas. Ito na. Ito na yung pagpunta mo dito. Hindi ka pumunta dito dahil gusto mo lang. Inaya ka ng Panginoon. Siguradong lahat ng Katoliko, lahat ng tao, araw-araw gusto ng Panginoon na magbalik loob sa Kanya. Yan nga ang pirmis.
na iniiyak ng mahal na ina. Kasi kahit na napakapasensyoso ng Diyos, darating ang pagkakataon ng paghuhukom. Darating yon. At hindi natin ma-stop yun. Yun naman ang laging sinasabi sa mga talinghaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Huwag sanang ma-focus lang yung pansin natin dun sa sinasabing, no ear has heard, no mind has ever imagined, no eye has seen what God has prepared for those who love Him. Maganda talaga yun. Pero tandaan natin, bago tayo mapunta sa kalangitan ngayon, mayroon mo ng paghuhukom. Hindi tayo diretso doon. Meron tayong solo performance na gagawin sa harapan ng Panginoon. Makapag-play naman tayo ng isang magandang musika sa harap niya. Ngayon, actually, araw-araw ay araw ng pagliligtas. Pero kung sa araw-araw ay permis naman natin itong pinapalipas, mawawalan tayo ng oras. Mawalan tayo ng oras ng pag-asanay at totoong pagpapakabuting tao bago ang ating solo performance. Hence, ang sabi sa ating unang pagbasa naman ni St. Paul, siya na yun, kung sino man yun. Sabi niya, nayak na kasi ko, sabi niya, rend your hearts and not your garments. Punitin mo. Kasi sa matandang tipan lalo na, yung pagpunit ng kasuotan, tanda ng pag-iisisi yun eh. Tanda ng pag-iisisi. Hindi naman si Hogan lang yun. Hindi naman si Incredible Hulk yun. Tanda ng pag-iisisi yun. Sabi sa ating unang pagbasa, punitin mo, hindi yung damit mo, kundi yung loob mo. Lord, sorry. Sorry talaga. Ayoko na nung ginawa ko. Gusto ko nang magbalik loob sa'yo. Gusto ko nang magpakabuting tao. Yun. Hindi sa labas. Hindi sa loob. Kaya nga ang tawag ay pagbabalik loob. In fact, kung nandyan ka nakaupo ngayon at kung narito ko nakatayo ngayon, kung nandyan kang nanonood ngayon, kung nasa sa loob mo, ayoko na. Gusto ko nang magbago talaga. Kapatid, kahit hindi ka magpapahid ng abo, okay na. Ayos na. Pero, kung wala kang balak, magbagon talaga pagkatapos nito. Ha? Huwag ka nang magpapahid ng abo sa loob. Sapagkat kahit maligo ka pa ng abo, sayang lang ang ginagawa mo. Sabi nga po ng aking yumaong professor, Monsignor Venco, sa kanyang libro, Aklat ng mga Tanda at Kilos sa Liturya, ang mga tunay lamang na naghahangad na magbalik loob sa Diyos ang dapat lamang tumanggap ng tanda ng abo sa ulo o sa noo sa panahon ng Kwaresma o sa simula ng Kwaresma. Remember, lang in-expect sa atin ng Panginoon ay magbalik loob. Hindi yung magbalik lamang tayo sa loob ng simbahan taon-taon para gawin ang kautosang ito o tradisyon. Tayo magiging parang mga ipokrito kung ganon. Sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon, natanggap na natin ang gantimpala natin kung gayon. At ang sabi ko nga kanina patungkol sa kwento ko, natanggap na natin ang sweldo natin kung gayon. Huwag na natin asahan yung no eye has seen nor ear has heard and no mind has ever imagined what God has prepared for those who love Him. Mga kapatid, seryosohin na natin ang gagawin natin. Maging bukal na at totoo na sa loob. Magsisi na talaga tayo sa kasalanan natin at lumapit na talaga tayo sa Panginoon natin upang ang ating gagawin ay talagang magkaroon ng magandang epekto sa buhay natin. Sapagkat after all, iba rin talaga yung pakiramdam na kasama ka talaga at deserve mo talagang masama sa orkestra sapagkat musikero kang talaga. After all, iba yung pakiramdam na sa puso mo, Kristiyano ka talaga at sa mata ng Diyos,
kalugod-lugod ka. Iba yun. Kesa sa tayo alam nating nagpapanggap lang dahil alam natin na hindi laging po pwede yan. Darating ang pagkakataon ng ating solo performance. Sana lahat tayo makapag-play ng magandang musika na kalugod-lugod sa kanyang mga tenga. Amen. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong ngayon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmaingay ito katulad ng ginagawa ng mga mapag-imabaw doon sa sinagoga, sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Nasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapag-imbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmumukhang malungkot tulad ng mga mapag-imbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo.